Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate ko, Beshi. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa another reading, and this is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin ni Libra at yung mga bago po natin viewers. So tingnan na po natin kung anong energy yung ating makikita o mababasa ngayon sa ating para sa ating mahal na Libra. Okay? So may nag-flip ng card. So we have the Seven of Swords, the Lovers, we have the Ten of Pentacles, we have the High Priestess, and the Empress. Bottom niya is the Ace of Swords. Libra, meron tayong ditong pag-umpisa, no? A new beginning when it comes to your thoughts or your communication or yung mindset mo. It has something to do with starting all over again, no? With the Fool. Yung pag-uumpisa muli, pagbibigay o taking that risk, taking that leap of faith. Kasi yung kung gaba parang may pinagdaanan ka na very painful, something na masakit talaga sa'yo. Masakit sa iyong damdamin at ito ay nagdulot talaga ng maraming kalungkutan sa iyo. Kaya kung gaba parang ngayon gusto mo na magkaroon ng panibagong pag-uumpisa. And this time, pag nag-umpisa na yan, alam mo yung hindi ka mag-hold back. You will just go and do it ng walang katakot-takot, no? Kasi nga kung gabay mga naranasan mo dati na masakit, ayaw mo na maranasan muli yan. Gusto mo na ulit maging happy and single. At talagang, yung very sufficient, very, sabihin natin na independent sa lahat, no? Even pagdating sa pera, you have your own money. Yun ang gusto mo. And that is the new beginning that you wanted. Kasi meron kang pinagdaanan na sitwasyon na nagdulot sa iyo ng maraming kasinungalingan o pagtatago o pagnanakaw, things na paglilinlang, things na talagang nakakasakit ng damdamin. Sa totoo lang. I mean, sa relationship, yun ang pinaka, 'di ba, mortal sin na yung person mo nilinlang ka, niloko ka. Nagsinungaling sa'yo, may tinago sa'yo, 'di ba? Napakasakit nun. And yung paglilinlang na yun has something to do with your lover. This is an energy coming from Gemini, okay? So, because of that, naapektuhan talaga yung inyong Ten of Pen, apektuhan. And with the High Priestess, this is an energy coming from a Pisces. Talagang sabihin natin, naging observant ka, natuto ka na pagkatiwalaan ng iyong intuition. Natuto ka na maging tahimik at talagang alamin o mag-go within para alam mo kung ano yung dapat na gawin na desisyon para dito sa sitwasyon mo. Kasi sa totoo lang, ikaw yung Empress di ba?
You're the Empress. Ikaw at this is an energy from you, Libra or Taurus. You know your worth, no, Libra? Alam mo ang halaga mo. Alam mo kung sino ka. Alam mo yung value mo. At hindi ka bababa. Hindi ka mga habol ng tao or yung lover mo. You know, it's not because of pride. It's because you know your worth. Alam mo yung halaga mo. Alam mo pagkatao mo. Kaya, hindi ka mag-i-stoop down eh. Hindi ka bababa para amuhin o kausapin o makipagkaibigan o muli o maayos muli itong kaguluhan na pinagdaanan mo o itong tao mo na nagsinungaling o binetray ka, niloko ka. No, you will not do that. Because you are the Empress. Diba? I mean, pangangatawan mo yan. Yung pagiging Empress mo. We have the moon, the stars, the devil, the Four of Pentacles, and the Knight of Pentacles. Bottom niya is the Queen of Cups. Alam mo, Libra, mahal mo to eh. There is love. Okay? Pero yung pagmamahal na iwan sa o nagtungo, ang naging resulta is pagkakaroon ng regret, panghihinayang. Kasi, totoo, there was really true love na naramdaman mo rito o binigay mo para sa tao na to. But, somehow, it didn't work out. Hindi nag-work out because there is the world, no? Yung world card natin is an ending of this cycle. Itong ending nitong relationship mo to with this person. Pero dapat huwag ka magkaroon ng regret, no? Kung nagkaroon man ng ending, it's for your good, for your highest good. Kung gawa parang alam ko mahal mo, you have feelings for this person, binibigyan mo to ng importansya. But the thing is, kung hindi naman naging honest o maganda yung pakikitungo sa'yo, dahil nag-umpisa tayo sa Seven of Swords, which is all panglilinlang, pangloloko. No? Meron siyang ginawa na hindi mabuti. And with the moon, energy coming from a Pisces na hindi malinaw ito. Something is not clear. Things are being kept secret. May sikreto na tinago-tago nitong tao na to sa'yo na hindi niya sinabi lahat. Hindi siya naging honest sa'yo. Though itong lover mong to is what you've been praying for. Parang ito yung talagang sinabi natin na hinahanap mo o wini-wish mo na siya na nga yung gusto mo na makapiling o magkaroon ng relationship with. At eventually, siya na yung magpo-fulfill nitong kagustuhan mo na maging matagal kayo o matatag kayo sa pangmatagalang panahon. Pero hindi nabalot siya ng negative energy, with the devil. This is an energy coming from a Capricorn. Naging toxic yung relationship, no? Yung family dynamics nyo naging toxic, o yung relationship o yung magiging parang sabihin natin o yung what do you call this, yung pinapangarap mo na maging kayo sa pangmatagalan hindi na matutuloy nga dahil naging toxic na because of this, yung kanyang ginawa. Kaya ikaw, you're using your intuition, no? With the High Priestess na dapat to protect you, hold the Four of Pentacles, to hold your heart, no? Protektahan mo yung puso from this person, from your lover. Kasi
sasaktan ka lang niya eh. You know? Actually, nasaktan ka na niya eh. Pero gusto mo pa bang madagdagan? That's why, dapat lang na panitiliin mo itong energy mo na as an Empress. Kasi ang point is, why do you keep holding on to this relationship? Bakit ka ba nag-hold on ka pa? Alam mo namang masama para sa'yo. Diba? This is not a good relationship for you. Kaya siguro nga, nagiging mabagal, no? Nagiging mabagal ang dating nitong pagbabago na to is because you keep holding on to this person. Hindi na dapat. Kung gabad, it is time for you to let it go. Pero you keep holding on to this person. Kung gaba parang there is this obsession, with the devil card. Either you or your person is obsessed towards you. Take it as it resonates, Libra. Kaya wala, mabagal yung pagiging developments nito. Wherein dapat hindi na ganun eh. Magkaroon na dapat ng pagbabago. Diba? Kasi parang anong point na magstay ka sa isang relationship na wala na magdinulot ko, hindi puro kasinungalingan, pagsisikreto. Nothing, diba? Kaya hold on, Libra, to your energy. Be the Empress. Ipakita mo na kaya mo, wala siya. Kaya mo na wala siya. Ano pa ho yung message for Libra? We have imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Relationships. I am attracted to those people who serve my higher good. Yes, ito yun, no? Dapat doon ka ma-attract. Doon sa talagang mas iaangat ka. Hindi yung ibabaksak ka. Hindi yung sasaktan ka. Hindi yung, it has to be somebody that loves you, that supports you, that understands you, that would care for you. Not somebody that would lie, steal, cheat, keep secrets. No? Hindi yun. Hindi yun. Because you are the Empress, Libra. Remember that always. Okay? I hope nakatulong ito sa iyo, Libra. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.